Dito tayo sa loob ng farm. Update muna tayo. Naghahakot pa sila, pero ngayon hinahakot na nila yung mga coconut papunta dun sa landahan. Sasakay sa motor para dalhin dun, kasi kung nakasako, kagaya nyo, nakasako, o pasanin mo yan papunta dun, bigat nyan. Sakay sa motor, mabilis lang. Ang dami pa, oh. Ilan pa hakutin nila. Tapos kumukuha pa raw sila ng mga ganito sa ibang area na hindi pa nahahakot, kasi malaki itong lupain nila, pastor. Nasa 21 hectares to. Do sa 21 hectares siguro mga 15 hectares puro coconut, o hindi 15, siguro mga ano na lang 10, mga 10 hectares doon puro coconut. Kaya ang dami, oh. Tapos ang harvest nila, ang nagkokopra sila every 2 months ata o every month, parang ganun eh. Hindi ko lang sigurado, pero ang dami niya, no? Tumpok tinutumpok nila kasi depende kung saan area nang galing. Kagaya nito, ibang area to, tapos yun ibang area, yun ibang area din pinanggalingan nun. Tapos ito ibang area din ang pinanggalingan yan. O, isa, dalawa, tatlo, apat na area pa lang. Ilang area ang pinagkukunan ng coconut. Dito maglalagay pa sila. Tapos andun yung landahan. Update tayo doon sa landahan. Punta natin yung landahan. Tingnan natin kung anong meron dun. Doon kasi niluluto yung coconut, yung nyug, para maging kopra. Ano yan? Yung tinatawag, sinasabing niluluto, ano yan, actually yung nyug, yung laman, pinatutuyo doon, pauusukan. Tapos pag natuyo na, nagkulay brown, golden brown, yan na, kopra na tawag. Tingnan natin itsura. Ikatin natin. Wala pa naman ata. Meron na dito sa taas. Ayun na. Ang dami na. Tatanggalin nila yan, yung laman, tapos ikakalat dyan sa ilalim. Parang barbecue yung ginagawa. Nakaready na yung mga palwa, oh. Yung mga palapa ng nyug. Yun ang ginagamit nila eh. Kasi sa dami. Pero dapat yan, yung mga malalaking kahoy. Balikan ko na doon sana. Mainit. Maraming puno, maraming lilim dito sa loob, pero hindi humahangin eh. Mapapansin niyo mga kuha ng coconut, oh, hindi masyado gumagalaw. Walang hangin ngayon. Kahit kahapon, last week ganito rin eh. May araw na mainit, maaraw masyado, walang ulap. Tapos minsan naman maulap. Namutulas ako. Hindi mahangin ngayong buwan ng Hunyo. Wala kasing bagyo. And yung mga nyug. Yan yung gagawin kopra. Dami, oh. Ayan ang update natin sa kopra, oh. Konti na lang. Yan yung mga bagong basag lang. Tapos dadalhin yan dun sa landahan. Tapos na sila maghakot eh. Ito na itsura dito, maluwag na, oh. Doon sa isang video ko, ang daming coconut dito, oh. Ayun, may konti na yung tambak. Binabasag na lang. Ito na lang yung natitira. Ayan. Tapos na yan.
Tapos lulutuin na lang nila dun. Ayan, ganito yung ginagawa nila pagsalansan. Ayan, ang dami. Ito, tambak, patong-patong yan. Pero salitan ang pagpatong, hindi pwede yung eksakto para makasingaw lahat. Ganyan itsura. Ayan, update tayo dito sa kopra nila. May nakasalang na. Ayan, umuusok na nga oh. Sino yan? Mainit dito sa taas. Umuusok oh. Ganyan yung sinasabi ko pag kinokopra yung coconut to, tinaya. Oh, mainit. Kagabi pa to nakasalang. Ganyan ang pagkokopra. Ayan oh. Mapapansin niyo to. Tinahati to. Ayan oh. Katagalan niya magbabrown yan. Tapos pag nag-brown, ito maluluto ng kaunti, kakalas dito sa bao. Tapos madali nila matatanggal sa bao yan. Ganyan ang ginagawa. Anong init. Baba tayo. Yung mga butas o singawan. Oh. Kasi yung init niya nandito sa baba. Ayun yung taas niya. Tingnan natin dito sa yung ginagatungan. Ayan. Ganyan ginagawa. Tapos yung mga pinapanggato, yung mga palwa. Ayan. Ayan. Init niya no. Yung init kasi papasok do sa loob. Pero yung apoy nandito lang sa bukana para ang init doon lang. Yun yung luluto do sa nyug para maging kopra. Kung mapapansin nyo dito sa taas, ayan. Doon sumisingaw sa pataas. Kaya yung mga coconut doon, yung mga nyug, yung mga bao, maiinitan yun. Kasi ang init, paangat. Tapos yung hangin, binubuga ng hangin, papasok dito. Ganun ang sistema nila. Patapos na ata, ang daming bao. Oh, ganyan ginagawa nila. Ayan, matapos maluto na yung coconut o kopra na, ayan, ilalagay sa sako. Oh, tapos didikdikin niya para mas mabigat bawat sako. Ito yung tsura niya no, pag naluto, tignan niya. Kulay brown. Hindi na siya puti. Kasi pag press ang ano, kulay puti, ano, kulay brown na. Tapos ilalagay na yan sa sako. Ganyan ang pagkukopra dito sa Del Norte. Sabagay, kahit sa ibang probinsya, ganyan din. Ay, may baon pa silang tubig, oh. Inumin nila. Ayun, sinasalansan sa sako. Marami silang harvest ngayon. Mas dadami yan sa susunod kasi umpisa na ng rainy season. Ayan, ito naman ang itsura niya. Pagkatapos maluto, ayan na, natanggal na nila doon sa bao yung nyug, yung pinakalaman. Dahil luto na eh. Mapapansin nyo kulay brown na. Tapos ilalagay sa sako yan. Ayan, unti-unti ang paglagay niya sa sako. Tapos sisiksikin nila yan. Kasi kung siksikin mo yan, sa isang sako mas mabigat. So konting sako lang ang magagamit ko. Kaya kailangan siksikin mo yan, dikdikin mo. Daming harvest nila ngayon. Oh. Kita nyo, ito yung pinagtambakan nila ng mga hinakot na coconut. Oh. Wala na, bus na. Ibig sabihin, tapos na yung pagkukopra. Ito yung ginagamit nila, oh, tignan nyo. Ano, para tanggalin yung bunot. Oh, ayan. Yung ganyan, kakalso mo dyan, oh, para matanggal mo yung bunot. Yung gano'n na lang matitira, yung bao.
Tapos babasagin yung bao. Ayun, mga bunot. Konti ang bunot dito kasi doon sa ibang area, pag bago nila hakutin, inaalis na yung bunot. Kasi pag hinakot galing sa malayo, kasama yung bunot, mabigat. Tapos ilalagay mo sa sako, di ilang piraso lang ng coconut na mailalagay mo sa sako dahil makapal yung bunot eh. Mantalang kung bao na, yung mismong gano'n na lang ang hakutin mo, mas marami kang mailagay. Ang linis na oh. Tapos ng pagkukopra. Ano to, susunod nito next 2 months ata o next month. Hindi ko lang kabisado kung paano ang schedule lang pagkukopra nila pastor.